Hail, highly favored by God, o Hail, full of grace. Ano nga ba ang tamang translation ng Luke chapter 1 verse 28 na sinabi ng anghel na si Gabriel sa mahal na Birheng Maria? Hello and welcome sa Catecute. Tuwing tayo ay nagdarasal ng Aba Ginoong Maria, inuulit natin ang mga salitang binati ng anghel na si Gabriel sa kanyang pagdalaw sa mahal na Birheng Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Para sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, ang dapat na translation lang daw ay highly favored one. Pero kapag kasi ito ang sinali natin, walang pinagkaiba ang mahal na Birheng Maria sa mga babaeng pinili at biniyayaan din ng Diyos, katulad halimbawa ni Sarai na naging si Sarah, ang asawa ni Abraham at ina ni Isaac. Para kasi sa kanila, si Maria ay ordinaryong babae lang na, oo, ina ni Jesus, pero hanggang dun lang. Kasi nga, lahat naman daw ng tao ay nagkasala, ayon na rin sa sulat ni San Pablo. Pero para sa ating mga Katoliko, ngayong araw na to, December 8, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Immaculate Conception. Dito, ipinapahayag na si Maria ay walang bahid dungis ng anumang kasalanan, lalo na ng original sin, mula pa lamang sa paglilihi sa kanya ng kanyang inang si Santa Ana. At ito ay mababasa natin sa Luke chapter 1 verse 28. Ang bati ng anghel, Hail, full of grace, puno ka ng grasya. Sa original na salin ng Biblia, ito ay kekaritomene, full of grace, punong-puno ng grasya ng Diyos. At hindi ito pwedeng maipagkaila sa iba pang mga tao kasi ang word na ito ay isang beses lamang ginamit at ito ay ginamit para lamang sa mahal na ina. Meron din ganitong pagbati na mababasa natin tungkol kay Saint Stephen, pero kapag binalikan sa original na translation, ang pagbati kay Stephen ay Pleres Carito. Kekritomine, tanging ginamit lamang ng Diyos para sa mahal na ina. At anong sinasabi nito sa atin? Na talagang punong-puno ng grasya ang mahal na ina. Ang tawag po natin dito ay preventive redemption. Oo nga, lahat ng tao ay nagkasala. Pero kapag ginusto ng Diyos na merong isang taong hindi magkakasala, may magagawa ba tayo? Sabi, di ba? There is nothing impossible with God. At ang nangyari sa mahal na ina, ang tinatawag nating preventive redemption. Sa simula pa lang, preserbado na siya mula sa anumang bahid ng anumang kasalanan. Bakit nagkaroon ng preventive redemption? Dahil sa singular privilege na siya ay inihanda ng Diyos para maging ina ng kanyang anak. Redemptive redemption. At ang singular privilege na to ay palagi nating titingnan in merits of Jesus Christ. Naligtas ang mahal na ina. Biniyayaan siya ng Immaculate Conception. Bakit? Dahil siya'y magiging ina ng anak ng Diyos, si Jesus na tagapagligtas. Kekaritomine, nawa tayo mga Katoliko, tuwing dinadasal natin ang Aba Ginoong Maria, alalahanin natin ang naging pagbati ng anghel sa mahal na Birhen. Ngunit higit sa lahat, nawa ipahayag natin ito ng buong pananampalataya dahil sa mga katagang ito, ipinapahayag natin ang natatanging grasyang tinanggap ng mahal na ina mula sa Diyos dahil siya'y mapagkumbaba at punong-puno ng pananampalataya. Sabi nga niya, let it be done unto me according to your word. Ave Maria Purissima,
sin pecado concebida. God bless you po.